Okay, magandang araw po at ang mapapag-usapan po natin sa araw po na ito ay pinamagatang po nating Adam, the first man. So obviously, ang mapapag-usapan po natin ay patungkol kay Adan, ang unang lalaki, ang unang tao na ginawa ng ating Panginoon. So everyone, tingin ko lahat po tayo ay makaka-relate dahil of course, siya yung unang tao na nilalang ng ating Panginoon at tayo makaka-relate dahil somehow or in some way lahat tayo ay related kay Adan because obviously lahat tayo ay galing sa kanyang lahi, galing tayo sa kanya. Okay, so ngayon mapapag-usapan po natin yung kanyang buhay, yung kanyang pagkakahulog sa kasalanan, and then later on yung kanya pong kaligtasan. So samahan niyo po ako, pag-usapan po natin ang unang tao na nilalang ng ating Panginoon, Adam, the first man. So let us read our key text on Genesis chapter 1 verse 26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Let us pray. Father in heaven, once again, we are thankful. Salamat po sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin, sa opportunity na makapag-aral ng inyong pong salita. Salamat po sa patuloy po ninyong paggabay sa amin, sa pagpapahiram ng sapat na katalinuhan upang mapag-aralan, upang maintindihan ang inyong pong salita. At nawa po, Panginoon, sa aming pagsasaliksik sa araw po na ito, ay kayo ang patuloy na gumabay, kayo ang patuloy na magbigay ng katalinuhan, nang sa ganon aking Ama, yung sustansya ng mensahe ay aming lubusang maintindihan. Salamat po sa paglalang kay Adan, salamat po sa paglalang sa amin, salamat sa katubusan sa aming mga kasalanan, at salamat po sa inyo pong pag-ibig po sa amin. Patuloy niyo po kami pagpalain aking Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so, thank you very much. At ating nga po mapapag-usapan is Adam, the first man. Okay, sino nga ba si Adan? Usually, alam niyo ba na 930 years na buhay si Adan sa mundo pong ito? Yes, 930 years. Kulang-kulang 1,000 taon ang haba ng buhay po ni Adan. Okay, and probably yung trivia na pwede ko pong maibigay po sa inyo. And other than that, alam ko naman, kilalang-kilala natin si Adan dahil obviously Sunday school, good news classes, and even sa mga secular na pag-aaral ay napapag-usapan po si Adan. Pero sino nga ba si Adan at ano-ano yung mga aral na ating matututunan kapag pinag-aralan natin ang kanya pong buhay? Okay, so yung ating pong preaching materials o yung teaching materials para po sa pag-aaral natin sa araw po na ito, buksan nyo lang po yung Genesis chapter 1, okay, Genesis chapter 2, hanggang Genesis chapter 3. Okay? At syempre, buksan din po ninyo yung Romans chapter 5 verses 12 hanggang 21. So, yan po yung ating mga preaching materials o yung teaching materials po natin. Genesis chapter 1 hanggang chapter 3, and then Romans chapter 5 and verse number 12 and hanggang verse number 21. So, dun po iikot yung ating pong pag-aaral sa araw po na ito. Okay, so pag-usapan po natin Adam, the first man. Pero pag-usapan po natin yung mga introductory discussion po natin. So, alam po natin si Adan ang unang nilalang ng ating Panginoon. And bago natin sa pag-usapan muna natin yung creation as a whole, no? Yung sanglilikha sa kabuuan. Everything God made was good, no? Lahat ng ginawa ng Panginoon ay mabuti. At makikita po natin yan sa Genesis chapter 1, yung phrase paulit-ulit na binabanggit, and it was good, and it was good, at ito ay mabuti. Okay, so, kung ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay, the next question is, what about all the evils in the world? Paano yung mga masasama sa mundong ito? Did God made this? So, ang Diyos din ba ang gumawa ng kasamaan? If He is the creator of everything, is He the creator of evil?
So medyo umpisang discussion pa lang, medyo nakakasakit na ng ulo. And the answer for that question is, of course, no. Everything God made was good. Lahat po ng ginawa ng ating Panginoon ay mabuti at perfecto. Okay? And it was good, and it was good, and it was good. So paulit-ulit yan na praise na binabanggit sa Genesis chapter 1. Kaya lang, gumawa rin ang Diyos ng special beings, angelic beings, and humans na mayroong volition or will, no? Yung mayroong kakayahang magdesisyon sa kanyang sarili. And praise God, hindi tayo ginawang parang robot ng ating Panginoon kasi hindi mabuti yun. Okay? Ginawa niya tayo na mayroon tayong kakayahan na magdesisyon, and it was good, no? Mabuting bagay na ginawa tayo ng Diyos na meron tayong kakayahang magdesisyon. Okay? Kaya lang, dahil binigyan tayo ng volition ng ating Panginoon, nasa sa atin kung pipiliin natin na siya ay sundin o hindi. Okay? And sad to say, some of the angelic beings, some, hindi all, some of the angelic beings choose to disobey and rebel against God. Okay? And pinangunahan yan ni Satan and yung kanyang mga fallen angels. Okay? And another creature na mayroong kakayahang magdesisyon is man. Okay? Si Adan at si Eva. Okay? Humans, meron tayong kakayahan magdesisyon. Kaya lang, sad to say, Adam and Eve choose to disobey and rebel against God. So, nung nagkaroon ng disobedience, nagkaroon ng kasalanan, and sin destroys everything God made. Perfect. No? Lahat ng ginawa ng Panginoon na perfecto, sinira ng kasalanan. So, all evils in this world, hindi po Diyos ang may gawa po niyan. Produkto yan ng action or lack of action ng mga special being, yung mga being na mayroong volition or will. Okay? Produkto yan ng action or lack of action ng mga special being na ginawa ng ating Panginoon. So, everything God made was good. Okay? What does it mean to be created in the image and likeness of God? So, yung pangalawang discussion na sasagutin po natin sa araw po na ito. And sa binasa kasi natin na key text, nakalagay doon that man is created in the image and likeness of God. So, ano bang ibig sabihin nito? Kasi minsan, may makakarinig tayo na ang tao daw pwedeng maging Diyos at ang Diyos ay dating tao at ginagamit nila ang verse na to justify their belief. But, what does it mean to be created in the image and likeness of God? To be honest, hindi ko rin masyadong makomprehend, hindi ko rin masyadong makuha yung totality ng ibig sabihin nito, yung created in the image and likeness of God. Okay? Why? Because we are talking about God and we cannot fully comprehend who God is. Okay? Hindi natin siya lubusang maunawaan, hindi natin lubusang makukuha yung totality of God, and man is created in the image and likeness of God. So, it's very impossible na makuha natin yung totality ng sagot sa question po na ito. Pero as far as the Bible is concerned, okay, makakakita tayo ng mga ilang palatandaan o yung mga ilang mga posisyon kung anong ibig sabihin ng created in the image and likeness of God. Although, hindi ito perfectong kasagutan dun sa tanong po na yan. Una, because God is self-conscious. Ibig sabihin, may sariling pag-iisip, may kakayahang magdesisyon, self-conscious. Okay? Man created in the image and likeness of God is also self-conscious. Meron din tayong kakayahang magdesisyon. Meron din tayong kakayahang gumawa ng mga bagay na naayon sa ating sariling will o kagustuhan. God is a moral being. God is holy. God hates sin. Therefore, man also is a moral being. No? Tandaan natin, meron na tayong conscience, meron tayong konsensya. Okay? Man is a moral being. Meron tayong moral standard. Meron tayong value. Alam natin yung tama sa mali. Okay?
And because God is a moral being, and then therefore man is also a moral being, God is a Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. Man also is a Trinity, body, soul, and spirit. Although hindi ito perfect na illustration for what Trinity is. But again, yung idea nandoon. If God is Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, man is also a Trinity, body, soul, and spirit. And pero ang pinaka-importante sa lahat, what does it mean to be created in the image and likeness of God? Alam niyo po, the only creature created in the image and likeness of God mentioned in the Bible is only man. No, tao lang ang binanggit sa Bible na ginawa na kawangis at katulad ng ating Panginoon. So it separates us from other creature. It separates us from other creature. Hindi mo pwedeng ipantay ang tao sa hayop. No, katulad ng mga ibang posisyon na lumalabas sa panahon natin ngayon. We are separate. We are mas mataas tayo na entity kaysa sa mga hayop. Although we are lower under angels, hindi tayo kapantay ng mga angel, pero mas special tayo sa anghel. At mamaya mapapag-usapan po natin yan kung bakit. So what does it mean to be created in the image and likeness of God? Although hindi natin malaman yung totality ng sagot sa tanong po na yan, pero at least nakapagbigay tayo ng mga ilang idea kung anong ibig sabihin. At ang pinaka gusto kong mag-gets po natin dyan, yung panghuli. It separates us from other creature. Next, discussion po natin bago tayo pumunta dun sa ating mga points. What does it mean to be a living soul? Tandaan natin si Adan, Genesis chapter 2 tayo. Ginawa si Adan out of dust, galing sa alikabok, at hiningahan siya ng hininga ng buhay. At ang sabi ng Bible, and man became a living soul. So anong ibig sabihin ng what does it mean to be a living soul? Right? The breath of life is the spirit that came from God. Tandaan po natin, no? Ang tao ay may tatlong bahagi, body, soul, and spirit. Okay, yung body, ito yung panlabas nating anyo. Okay, yung soul, ito yung kung sino talaga tayo. Ito yung may kakayahang magdesisyon, ito yung may kakayahang magmahal, ito yung kakayahang may kakayahan na mangarap. Soul, yan talaga yung totoong tayo. And spirit, ito yung bahagi natin na ating communication sa ating Panginoon. The spirit makes an individual alive. Dahil sa espiritu na yan na bigay sa atin ng Panginoon, tayo ay buhay. Okay? Kaya lang, but when sin entered, man died spiritually and dying physically. Nung pumasok ang kasalanan, ang tao ay namatay spiritually, naputol yung connection natin sa Panginoon, and we are dying physically. Tayo ay namamatay, nasa proseso ng kamatayan. Kailan tayo pwedeng ma-born again? Ephesians chapter 2 verse 1, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang tawag sa isang Kristiyano ay born again, spiritually. Kasi nung pumasok ang kasalanan, tayo ay namatay spiritually, naputol yung connection natin with God, pero through salvation, sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 1, we are quickened or make alive, binuhay ulit through the Spirit. Kaya ang sabi ng John chapter 3 verse 3, ang other term para sa Christian ay born again. I hope na-gets po natin yan. Okay, so punta tayo dun sa ating mga punto. We have 4 points this morning, sa araw po na ito, patungkol po sa life, patungkol sa buhay ni Adan. Ano-ano yung mga lesson na ating matututunan? Una, tinakin natin yung mga discussion, introductory discussion, pero ngayon dadako po tayo dun sa ating pinaka main points, mga lesson na ating matututunan kapag pinag-aralan po natin ang buhay ni Adan. First point po natin, God is the creator of everything. Ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay po dito sa langit man o sa lupa. And alam niyo po, kapag pinag-aralan natin yung lawak at yung laki ng creation ng ating Panginoon, nakikita natin kung gaano kaganda, gaano kagaling, gaano kahanga-hanga ang ating Panginoon.
At alam nyo, lahat ng nakikita po natin at hindi pa natin nakikita at hindi pa natin nadidiscover, ang lahat po na nagmamay-ari niyan ay ang ating Panginoon. Okay? So, in application in our life, anumang bagay na meron tayo, anumang bagay na itinuturing natin na atin o itinuturing natin na pagmamay-ari natin, hindi po sa atin yan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay pagmamay-ari ng Panginoon. He is the creator of everything. Okay? Genesis chapter 1 on verse number 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. No? Lahat ng bagay nilalang ng ating Panginoon. He is the owner of everything. Actually, pati nga tayo. Pati yung ating sarili, pati ating yung buhay, pati yung lahat ng bagay na meron po tayo, hindi po sa ating yan. Lahat po ng iyan ay sa ating Panginoon. Okay? At makikita rin natin, pag pinag-aralan po natin, God is a God of order. Bakit? Pag pinag-aralan po ninyo yung 6 days of creation, makikita niyo doon yung order ng ating Panginoon. Bakit niya hinuli yung tao? Ginawa niya yung tao on the 6th day, sa ika-6 na araw. Try to imagine kung ginawa niya yung tao sa unang araw o ikatlong araw. Gaano kaya kahirap? Wala pang sa unang araw, doon palang ginawa yung liwanag, wala pang dry land, wala pang ibang mga hayop. So makikita natin, inihanda muna ng Panginoon ang lahat ng bagay bago niya gawin ang tao. So makikita natin, God is a God of order. Okay? And you know, God is the creator of everything. Siya ang may lalang ng langit at lupa. Okay? At napakalaking privilege, napakalaking pribileyo na ibinigay niya sa atin bilang tao upang mapagkatiwalaan niya na bilang katiwala ng lahat ng ginawa niya sa mundong ito. Man is the steward or ruler of His creation. Okay? Tayo po ang steward. Tayo po yung katiwala ng ating Panginoon. Especially you, Christian. You are a steward of God. Okay? Pinagkatiwalaan niya tayo ng oras, pinagkatiwalaan niya tayo ng talento, pinagkatiwalaan niya tayo ng kayamanan, pinagkatiwalaan niya tayo ng testimony, time, treasure, talents, and testimony, mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na hopefully mamanage po natin ng maayos. At kapag naalala po natin that God is the creator of everything, tandaan mo rin that man is a special being. Why? Because man is the only creature stated in the Bible that was made in the image and likeness of God. Second point po natin. First point po natin, God is the creator of everything. Key-text natin dyan, Genesis chapter 1 on verse number 1. Pangalawang point po natin. Okay? But first, bago tayo pumunta rin sa pangalawang point po natin, what is more costly? Creation or salvation? Ano daw pong mas mahal? Creation or salvation? Very tricky question. Alam niyo po, ma-appreciate nyo na Christian ka. Ma-appreciate mo na saved ka. Bakit po? Mas mahal ang salvation kaysa creation. Paano po natin nasabi? When God created everything, ang sabi po doon, nagsalita lang siya. Ang sabi niya, let there be light, and there was light. And God spoke. At ayun na, nangyari na. Okay? Pero pag pinag-usapan natin ng salvation, kinakailangan pang bumaba ng Diyos anak, iwanan ng kanyang kaharian, iwanan ng kanyang trono sa langit, magkatawang tao, mamuhay ng perpekto sa mundong ito, dumanas ng kung ano-anong kapighatian, ipako sa krus ng Kalbaryo, at mamatay para lamang sa ikatutubos natin sa ating mga kasalanan. So, doon pala makikita natin, what is more costly? Ano bang mas mahal? Creation or salvation? And praise God, salvation po ang mas mahal. Kaya nga sabi ng Bible, what shall profit a man if he gain this whole world and yet he loses his own soul? Ano pakinabang mo kung makuha mo ang lahat sa sanlibutan pero maiwala mo naman ang iyong sariling kaluluwa? Okay? Because salvation is more costly than creation. Praise God, you are saved. Praise God, I am saved. And if you want to be saved today, sabi po ng Bible, repent from your sin and put your faith on the Lord Jesus Christ that He alone can save you. He alone, Jesus Christ is the only Savior. Kapag pinaniwalaan mo yan, pinanampalatayahan mo yan, ang sabi ng Bible, ikaw ay maliligtas.
Second point po natin, una, God is the creator of everything. Second po natin, God's commandment is for our good or for our benefit. Okay? Ang kautusan po ng ating Panginoon ay para sa ating benepisyo. Masabi niya dun sa Genesis chapter 2, verse 17, lahat ng puno, lahat ng bunga ng puno dyan pwedeng kainin. Lahat ng bunga ng puno pwedeng kainin. Atis man yan, apple man yan, orange man yan. Pero meron lang siyang pinagbawal, yung puno dun sa kalagitnaan ng hardin. Ano yan? Yung puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. At ang sabi ng Panginoon, sa oras na kainin mo ang bunga niyan, ay walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Sigurado, tiyak na ikaw ay mamamatay. And as you can see, God's commandment is for our good. Hindi tayo binigyan ng mga kautusan ng Panginoon para tayo ay pahirapan. Actually, pag pinag-aralan nga natin, lahat naman pwedeng kainin eh. Lahat naman ng puno doon, lahat ng bunga ng puno, pwede. Kaya lang, meron lang isa na hindi pwede, and yet, hindi nila sinunod ang ating Panginoon. Napakabigat ba nun? Napaka unfair ba ng Panginoon? I don't think so. God's commandment is for our benefit. God's commandment is necessary to keep us away from sin. No, nandiyan ang kautusan ng Panginoon para ilayo tayo sa kasalanan, dahil ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan at ng impyerno, kapatid. Nagbubunga ng kahihiyan, nagbubunga ng kapighatian, at higit sa lahat, nagbubunga ng kamatayan at impyerno. Ayaw ng Panginoon na tayo'y malapit sa kasalanan, kaya tayo binigyan ng kautusan. And maraming mananampalataya, maraming Christian, para bang sumasama ang loob sa pastor or sa preacher or sa teacher or whatever. Okay? Kapag ka pinaaalalahanan sila ng mga commandments ng ating Panginoon. Pero as Christian, dapat po natin tandaan, God's commandment is for our benefit. Hindi niya tayo bibigyan ng kautusan para sa ikasasama natin. Lahat po ng iyan para sa ating ikakabuti. Okay? God's commandment is our guide to seek out Christ. Okay? Paano naman natin ito nasabi? Actually, kapag pinag-aralan natin yung law, kaya yung kautusan, alam naman natin na hindi natin matutupad yon. Walang sinumang tao ang makakatupad o makakakompleto ng kautusan ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin si Kristo. Dahil siya lamang ang nakatupad ng kautusan ng kanyang Ama. Galatians chapter 3, on verse number 24, ang sabi dyan, ang law o ang kautusan is our schoolmaster na magdadala sa atin kay Kristo. Yan daw po yung ating teacher na magdadala sa atin sa pagkakakilala kay Jesus Christ. Alam niyo po, ang kautusan di nakapagliligtas. Gusto ng Panginoon na makita natin yung sarili natin na hindi natin kayang sundin ang kautusan, kaya kailangan mo si Kristo upang ikaw ay maligtas. Again, second point po natin, God's commandments is for our good or benefit. Ang kautusan ng Panginoon ay para sa ating ikakabuti. Huwag sumama ang loob mo kapag ka sinasabihan tayo ng preacher, kapag sinasabihan tayo ng teacher, kapag sinasabihan tayo ng ating mga leader, youth leader, departmental leaders, kapag pinapaalalahanan tayo, kapag nire-rebuke tayo, kapag pinagsasabihan tayo. Why? Para yon sa ating benepisyo. God's commandment is for our good. Pangatlo, una po, God is the creator of everything. Pangalawa, God's commandment is for our benefit or for our good. Pangatlo po, God's enemy destroy everything. Now, God's enemy destroys everything. Satan is subtle. Alam niyo po yung subtle? Tuso. Tuso. Yung iba sa atin, wais. Ano po? Wais. Pero si Satan, tuso. Kaya hindi tayo dapat nakikipaglaro sa kanya o dun sa kanyang mga programa, dun sa kanyang mga gawi. Ano po? Satan is indeed subtle. Tuso. At madalas tayo po ay nagiging victim ng kanyang katusuhan. Una pong ginawa niya, Genesis chapter 3 verse 1, he saw a seed of doubt in Eve. Kaya naglagay siya ng buto ng pagdududa kay Eva. Okay? Ano bang sabi ng Genesis chapter 3 on verse number 1? Okay? Ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 1, yea,
Hath God said, you shall eat? Hindi ba sinabi ng Panginoon? Yea, hath God said, you shall eat all the fruit in the garden? So, unang yung ginagawa, nagtatanim siya ng pagdududa. Okay, babasahin ko po Genesis chapter 3 and verse number 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and he said unto the woman, Yea, hath God said, you shall not eat of every tree of the garden? Okay, pa-question mark pa, ano? Talaga bang sinabi ng Diyos na hindi niya pwedeng kainin? Okay, lahat? Every tree in the garden? Alright? Okay, so, again, Satan begins by sowing a seed of doubt sa atin. Gusto niyang pagdudahan natin ang kabutihan ng Panginoon. Okay, pangalawa po, do not add to the word of God. Genesis chapter 3, verse number 3. Okay, sumagot naman si Eve. Sumagot naman si Eve. Kaya lang sablay ang sagot ni Eve. Bakit po? Genesis chapter 3, on verse number 3, sumagot si Eve, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest ye die. Isa naman nagkamali si Eve doon. Actually, ang binanggit lang on Genesis chapter 2, verse 17, huwag mong kakainin. Huwag mong kakainin. Pero ang sinagot ni Eve on Genesis chapter 3, verse number 3, huwag mong kakainin ni hawakan. Yung salitang ni hawakan, wala na yon sa original commandment ng ating Panginoon. Do not add, huwag ka magdagdag sa salita ng ating Panginoon. Okay? And then, number 4, Satan begins in doubt. Okay, tinan nyo yan. And later on, a direct lie on Genesis chapter 3, verse number 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Ye shall not surely die. Hindi ka naman talaga siguradong mamamatay. Again, naglagay siya ng pagdududa kay Eva. Nung sumagot si Eva, dinagdagan niya ang salita ng Panginoon. Napansin malamang ni Satan na hindi aral, na hindi edukado sa salita ng Panginoon. Itong si Eva, kaya naman nagsimula siya sa paglalagay ng pagdududa, ngayon naman direktang kasinungalingan. Ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, Genesis chapter 2, verse number 17, you shall surely die. Siguradong mamamatay ka. Pero ang sabi ni Satan, thou shall not surely die. Yan. And then, next natin, Satan accuses God of being unfair. Genesis chapter 3 and verse number 5, ang sabi ni Satan, alam niya kasi na kapag kumain kayo ng bunga ng puno niyan ay magiging parang Diyos na rin kayo. Okay? Satan accuses God of being unfair, na para bang kulang pa ang blessing ng Panginoon sa kanila. Okay? Nakulang pa ang lahat na napagpapala na na-enjoy nila. Nakulang pa ang Garden of Eden. Nakulang pa ang perfection. Okay? Sabi ni Satan, for God that know that in the day you shall eat thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil. Tandaan natin yung salitang gods po doon, Elohim yun. Ang Hebrew noon ay Elohim. At alam niyo po kung anong dapat translation yun? God, G-O-D. Elohim, God. Satan accuses God of being unfair. Na para bang kulang pa yung blessing na tinatamasa ni Eva at Adan sa ating Panginoon, at may pagkakataon pala sila na maging tulad ng ating Panginoon. And alam natin, pag pinag-aralan natin sino ba yung being na ninais maging kapantay ang ating Panginoon, si Satan po iyan. Where's Adam? Habang kinakausap ni Satan si Eva, nasaan si Adan? Nasaan si Adan? Hindi natin mabasa kung nasaan si Adan, pero probably, baka malapit lang siya, baka nandyan lang siya sa tabi-tabi. Let's talk about being responsible, mga leaders. Kumusta po tayo, mga tatay, mga kuya, mga ate, mga leaders ng ating simbahan, ng ating mga kabataan, ng ating mga tahanan? Nasaan si Adan? Hindi makita
si Adan. Let's talk about being responsible. Kumusta yung leadership po natin? Baka pinababayaan lang natin yung ating mga nasasakupan, nakausap-kausapin ni Satan. Sin results to shame, curse, sorrow, labor, separation, death, and ultimately God's judgment in hell. Again, yung perfectong mundo na ginawa ng ating Panginoon, sinira ng kaaway, sinira ng kasalanan. God's enemy destroy everything. Everything God made was good. Tandaan natin yan. Lahat ng ginawa ng Panginoon ay napakabuti, napakaganda. But because of sin, because of Satan, because of man's disobedience and rebellion, ay sinira nito ang perpektong mundo na ginawa ng ating Panginoon. Point number 3 na. Buti na lang hindi pa tayo tapos. Dahil ayaw nating matapos sa ganito. Napakalungkot na ending kung ganito lang. Buti na lang meron po tayong point number 4. God's salvation to Adam. Wow, amen. God's salvation to Adam. Adam hide. Tandaan natin, nagtago si Adan. Ang sabi nga ng Panginoon, Adam, where art thou? Kaya ang sabi ni Adan, lumabas siya si Adan at takot na takot si Adan, and then later on, sinisi niya si Eve. Kaya yung babae kasi na binigay mo sa akin, biruin mo sinisi si Eve, pero ang sinisisi talaga ang Panginoon. ang babae kasi na ginawa mo, yun. And then si Eve sinisi si Satan, at wala sigurong masisi si Satan, ayun, gumapang na lang si serpent. Yan. Adam saw a fig leaves. Gumawa si Eva at Adan, si Adan at si Eva ng tinahitahing fig leaves o dahon. Ano yan? Man's attempt to cover his sin. Grabe, no? Unang panahon pa lang pala, ganyan na ang sistema. Palaging gusto ng tao na takpan ang kanyang kasalanan. Pero mali. Hindi natin kayang takpan ang ating kasalanan, wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Okay? Pero tingnan po nito. God clothed them with coats of skin. Nagtahi si Adan, si Eva ng fig leaves, pero tinanggal yun ng Panginoon, pinalitan ng coats of skin. Okay, kanina, yung fig leaves, man's attempt to cover his sin, pero yung coats of skin, God's attempt to cover the sin of Adam and Eve. Okay? So, ngayong araw na ito, mamili ka. Anong gusto mo? Yung paraan mo o paraan ng Diyos para takpan ang ating kasalanan? Kung ako ang papipiliin, dun na ako sa paraan ng Diyos. Okay? Coats of skin. And alam niyo po, pagdating ng New Testament, sino yung tinatawag na Lamb of God? Okay? The Lord Jesus Christ is the Lamb of God. Kaya siya yung paraan ng Diyos para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya tigilan na natin yung paggawa ng paraan para tubusin ang ating sarili, para takpan yung ating sariling pagkukulang. Hindi natin kaya yan. Okay? Dapat tanggapin natin yung paraan ng Diyos. Sino yon? Si Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay? At kapag binasa natin yung Hebrews chapter 9 verse 22, and without a shedding of blood, there is no remission of sin. Walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Salamat dahil dumanak ang dugo ng Panginoon, at dahil sa kanyang dugo, nalinis tayo sa ating mga kasalanan. God promised a Savior. Hindi pa na kontento eh. Hindi na lang basta tinakpan yung kanilang kahubaran. God promised a Savior on Genesis chapter 3 verse 15. Ito yung first gospel. Okay, that someday merong darating, the seed of the woman na dudurog sa ulo ng serpent. Okay? And that is the Lord Jesus Christ. Okay? Siya yung sa pamamagitan ng kanyang kamatayan nasira ang kapangyarihan ni Satanas. And praise God dahil hindi natapos sa kasalanan ng istorya ni Adan. Natapos ito sa pangako ng kaligtasan. So in our conclusion, hopefully may nag-gets po tayo. Unang punto po natin, God is the creator of everything. At anumang pagmamayari na meron ka, hindi sa'yo yan, sa Panginoon yan.
Pangalawa, God's commandment is for our benefit. Huwag mong isipin na pinahihirapan ka sa mga kautusan ng Panginoon para yan sa iyong benepisyo at para yan sa iyong ikakabuti. Pangatlo, God's enemy destroys everything. Huwag nating isisi sa Panginoon lahat ng kaguluhan, lahat ng mga karumal-dumal sa mundong ito. Hindi niya, kasalanan natin yan. Because God's enemy destroys everything. Sin, Satan, and ourselves destroys everything. Okay? And lastly, God's salvation to Adam. Salamat dahil hindi natapos sa kasalanan ang istorya ni Adan. Natapos ito sa pangako ng tagapagligtas. And who is that Savior? That Savior is the Lord Jesus Christ. Accept the Lord Jesus Christ now. Repent from your sin. Put your faith in Him. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. In that way, mare-restore yung ating relationship sa ating Panginoon. In our conclusion, do you feel defeated? Do you feel worthless? Pakiramdam mo ba talanan ka? Pakiramdam mo ba wala kang saysay? Tandaan mo, man is the most significant creation of God. Ikaw ang pinakadakilang nilalang ng ating Panginoon. Ikaw ang pinaka-espesyal. Tayo ang pinaka-espesyal na nilikha ng ating Panginoon. Kaya wag natin sayangin yung buhay natin. Wag nating sayangin yung panahon na meron po tayo. Wag nating sayangin yung abilidad na meron tayo. Wag mong sayangin kung sino ka. Gamitin mo yung lahat ng bagay na meron ka para sa ikapupuri nung may lalang sa'yo. You are created in the image and likeness of God. Kaya tayo po'y nilikha sa wangis at katulad ng ating Panginoon. Kaya nawa, kapag tiningnan ng tao, ng ibang tao yung ating buhay, sana nga makita na tayo kay wangis, katulad, likeness ng ating Panginoon, kung paano tayo magmahal, kung paano tayo magpatawad, kung ano yung mga quality o mga character na mayroon ng Diyos, sana makita sa atin. Although hindi tayo perfect, we're not perfect, okay? Pero we can strive. Pwede tayong magsumikap na gayahin ang ating Panginoon sa Kristo. And the Lord Jesus Christ is our perfect example. We are created in the image and likeness of God. And lastly, while the first man failed, God sent His only begotten Son to be the second Adam. Romans chapter 15 verse 4, 1 Corinthians chapter 15, 12 hanggang 45, Romans chapter 5, 12 to 21, napakaganda niyan. Although si Adam ay nabigo bilang head of creation, pinadala ng Panginoong Diyos ang kanyang sariling anak to be the second Adam, to be the second head of creation, new creation. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. And praise God for our salvation. Praise God for the life of Adam. Alam ko lahat po tayo makaka-relate kapag pinag-usapan po natin si Adan. Marahil ngayong gabi, ngayong araw po na ito, nakakaramdam tayo na para ba tayo nagkakasala o para ba tayo nagre-rebelde, para ba tayong hindi sumusunod sa ating Panginoon. Tandaan natin, walang maidudulot na maganda yan sa atin. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon na tagapagligtas. Kung nagawa mo na to, nawa pahalagahan natin yung bagong relationship natin sa ating Panginoon. Ayun lamang po ang lesson po natin para sa araw po na ito. Adam, the first man. Adam, you are the man. And yun lamang po, and hopefully and prayerfully, marami po kayo natutunan sa ating study for this day.